Hindi na kita mahal, Claire. Kahit lumabagi ka pa sa harapan ko, wala na itong halaga sa akin. Sa isang gabi na malakas na ulan, gumuho ang mundo ni Claire. Ang lalaking 7 taon niyang minahal at pinangakuan siya ng kasal na si Sandro Sandoval ay tinalikuran siya para sa kapangyarihan at yaman ng ibang babae. Sa gitna ng putik at pait, iniwan siyang duguan ng puso sa harap ng altar ng kanilang mga pangarap. Ngunit sa dilim ng eskinita, isang itim na sasakyan ang huminto. Doon lumitaw si Dante Moretti, ang kinatatakutang mafia boss na may madilim na obsession sa kanya sa loob ng 10 taon. Sa desperasyong makalimot at sa udyok na matinding galit, isang kasunduan ang nabuo. Ibibigay ni Claire ang kanyang kawalan ng malay at katapatan kay Dante, kapalit ng kapangyarihang durugin lahat na nanakit sa kanya. Ngayong nagbabalik si Claire, hindi na siyang maamong batang babaeng madaling masaktan. Siya nang reynang may hawak ng baril at korona. At habang lumuluhod si Sandro sa kanyang harapan para humingi ng tawad, isang malamig na ngiti lang ang sinagot ni Claire. Dahil sa mundong binuo ni Dante para sa kanya, wala nang pawang ang awa, tanging tamis na lamang ng paghihiganti. Ito ang kwento ni Claire, ang babaeng nasaktan, tinalikuran at minaliit na sa huling nakahanap ng tamang pag-ibig sa piling ng isang demonyong tinuring siyang reyna. Isang paglalakbay mula sa pait ng kahapon patungo sa tamis ng isang wagas, matapang at totoong pagmamahal. Minsan, kailangan mabasag ang ating puso para lamang bigyang daan ang taong tunay na magpapahalaga sa bawat piraso nito. Halina't sabay-sabay nating pakinggan isang kwentong magpapatunay na ang bawat pagluha ay may katumbas na pagbangon at ang bawat pusong dinurog ay may nakalaang kamay na muling bubuo nito. Narito ang madamdaming panimula ng ating kwento. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak sa loob ng katedral ay dapat sana'y nagbibigay ng kapayapaan kay Claire. Ngunit para sa kanya yun ang amoy ng sarili niyang lamay. Nakatayo siya sa pinakalikurang bahagi ng simbahan, nakasuot ng simpleng puting bestida na binili nila ni Sandro noong nakaraang taon. Ang damit na pinangarap niyang isuot sa araw na sila ang magsumpaan. Ngunit hindi siyang nasa harap ng altar. Sa harap ng Diyos at tandang besita nakatayo si Sandro, ang kababata niya, ang unang pag-ibig niya, ang lalaking nangakong siya lang ang pakakasalan habang masiyang hinihintay ang paglalakad ng ibang babae sa altar. Bago magsimula ang seremonya, naglakas loob si Claire na pasukin si Sandro sa holding room nito. Ang huling pagkakataon na baka sakaling magbago ang isip nito. Sandro, tawag niya. Ang boses niya'y basag at parang lalamunang puro ng bubog. Lumingon si Sandro. Gwapo ito sa kanyang barong, ngunit ang mga mata nito na dati puno ng init para sa kanya ay tila naging yelo. Walang bakas ng pagsisisi. Claire, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, huwag ka nang pumunta. Mariing sabi nito. Hindi ko kaya, Sandro. 7 taon. 7 taon tayong nangarap, ang sabi mo. Kahit anong mangyari tayong dulo, bakit siya? Bakit si Monica? Lumapit si Claire. Sinubukan hawakan ang kamay ng lalaki, ngunit mabilis tong umiwas sa tila ba may nakakahawang sakit si Claire. Doon na binitawan ni Sandro ang mga salitang tatapos sa pagkatao ni Claire. Hindi na kita gusto, Claire. Hindi na kita mahal. Wala na akong nararamdaman pa para sa'yo. Kahit lumapagi ka pa sa harapan ko, walang halaga sa akin. Tila tumigil ang mundo ni Claire. Ang bawat salita'y parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa bawat buto niya. Sandro, please, wag mong gawin to. Umalis ka na, Claire. You are just a part of my past that I've outgrown. She is a senator's daughter. She is the future at ikaw, you are just you. Lumabas si Claire sa simbahan habang nagsisimulang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi niya maramdaman ang lamig dahil mas matindi ang ginaw sa loob ng kanyang dibdib. Tumakbo siya palayo, hindi alam kung saan pupunta, hanggang sumapadpad siya sa isang madilim na eskinita malapit sa katedral. Napaupo siya ng puso sa basang semento. Ang puting bestida ay punong-puno ng putik. Tumulo ang luhang kanina pa niyang pinipigilan. Ang sakit ay pisikal. Parang binubunutan siya ng puso habang buhay pa siya. So this is how it ends, bulong niya sa sarili. Ang lahat ng binigay ko walang halaga. Isang malakas na pagkulog ang yumanig sa paligid. Kasunod ang tunog ng gulong ng sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat niya. Isang marangyang itim na SUV ang humarang sa kanyang palingin. Bumukas ang pinto ng sasakyan.
Isang pares ng mamahaling sapatos na balat ang unang tumama sa basang kalsada. Isang lalaking naka-all black suit ang bumaba, hawak ang isang itim na payong. Siya si Dante Moretti, ang pangalang binubulong sa takot ng mga negosyante. Ang don na nagpapatakbo sa underworld. Ang lalaking 2 taon na nagpapadala ng mga rosas sa bahay ni Claire na lagi niyang tinatanggihan dahil kay Sandro. Lumuhod si Dante sa tapat ni Claire. Binalawala ang putik na dumidikit sa kanyang mahaling pantalon. Pinayong niya ito kay Claire at barahang hinawakan ng baba ng dalaga upang iangat ang mukha nito. I told you, Kara? Anang baritono at malamig na boses si Dante. He is a weak man. A man who chases titles will never know how to treasure a queen. Tumingala si Claire. Ang mga mata ni Dante ay madilim, mapanganib, ngunit may kakaibang alam na tila gustong lamunin ang buong pagkatao niya. Gusto mo ba siyang saktan, Claire? Tanong ni Dante. Ang kanyang hindalaki hinahaplos ang labi ng dalaga. Gusto mo bang makita siyang lumuluhod sa harapan mo habang nagsisising pinakawalan ka niya? Huminga ng malalim si Claire. Ang galit ay dahan-dahang pumapait sa lungkot. Gusto ko siyang mamatay sa inggit. Ngumiti ng tipid si Dante, isang ngiting pang demonyo. Then give me what you've been protecting for him. Give me your innocence, your soul, and your loyalty. In exchange, I will give you the world as your footstool. Tumayo si Claire, ang kamay niya, mahigpit na humawak sa braso ni Dante. Dalin mo ako sa penthouse mo, Dante. Ngayon din. Ang loob ng penthouse ni Dante Moretti ay tila isang palasyong gawa sa salamin at ginto. Ngunit sa paningin ni Claire, isa itong magandang hawla. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng malakas na ulan sa labas na humahampas sa dambuhalang bintana ang naririnig. Basang-basa si Claire. Ang puting besidang suot nito'y dumidikit sa kanyang balat. Nagpapakita ng kurba ng kanyang katawan na dati tanging si Sandro lamang ang may karapatang makakita. Ngunit si Sandro ay abala na ngayon sa paghalik sa kanyang bagong asawa. Uminom ka, wika ni Dante. Inabutan niya si Claire ng isang baso ng vintage scotch. Nanginginig ang kamay ni Claire habang tinatanggap ito. Dire-diretso niyang ininom ang alak. Ang hapdi nito sa lalamunan ay tila sumasalamin sa hapdi ng kanyang puso. Napapikit siya. Bakit ako, Dante? Tanong ni Claire. Ang boses niya halos bulong na lamang. Sa dami ng babaeng nagkakandara pa sa'yo, bakit ang isang katulad ko na itinapon lang ng iba ang pinag-aaksihan mo ng panahon? Lumapit si Dante. Bawat takbang nito ay parang isang predator na dahan-dahang sinusukot ang kanyang biktima. Huminto siya sa harap ni Claire, sapat na malapit para maamoy ni Claire ang timpla ng sandalwood, tabako at kapangyarihan. Hindi ka tinapon, Claire, mariing sabi ni Dante. Pinakawalan ka ng isang tanga para mapunta sa kamay ng isang marunong magpahalaga. I don't pick up trash, I collect masterpieces that others are too blind to appreciate. Hinawakan ni Dante ang pisngi ni Claire. Ang init ng palad nito, kabaliktaran ng malamig na ulan sa labas. Sigurado ka na ba rito? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay naging mas malalim, mas mapanganib. Kapag binigay mo sa akin ang hinihingi ko, wala ka nang balikan. Hindi ka na magbabalik pa sa pagiging innocenteng Claire na nakilala nila. You will be mine, my shadow, my queen, my obsession. Tumingin si Claire ng diretso sa mga mata ni Dante. Nakita niya ron ang sarili, wasak, luhaan at uhaw sa paghihiganti. Patay na ang inosenteng Claire, Dante. Pinatay siya ni Sandro sa harap ng altar kanina. Ang natitira na lang ay ang babaeng gustong makita siyang gumagapang sa pagsisisi. Dahan-dahang binaba ni Dante ang zipper ng bestida ni Claire. Ang tunog nito sa tahimik na silid ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Then, let's seal the deal, bulong ni Dante sa kanyang tenga. Sa loob ng malawak na silid ni Dante, sa gitna ng malambot na telang seda, isinuko ni Claire ang huling piraso ng kanyang pagkatao na ilalaan sana niya para sa isang lalaking hindi siya pinahalagahan. Hindi naging marahas si Dante. Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang malupit na mafia boss, naging maingat siya kay Claire. Parang isang mamahaling sining na ayaw niyang mabasag. Ngunit bawat haplos, bawat halik ay may kasamang pag-angkin. Isang pag-angkin na nagsasabing simula sa gabing ito, wala nang ibang lalaking may karapatan na humawak sa kanya.
Habang nararamdaman ni Claire ang bigat ng katawan ni Dante, pilit niyang binura ang mukha ni Sandro sa kanyang isipan. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang unan ay hindi na para sa pangarap nilang dalawa, kundi para sa paglilibing ng kanyang lumang sarili. "You're crying," puna ni Dante habang pinapahid ang luha sa sulok ng mata ni Claire. "Huling luha na ito, Dante," sagot ni Claire. "Simula bukas sisiguraduhin kong iba naman ang luluha." "Good," sagot ni Dante bago siya muling halikan. "Because from now on, I am the only one allowed to make you feel anything." Nagising si Claire sa gitna ng katahimikan, ngunit hindi ito ang katahimikang nakasanayan niya sa maliit nilang apartment ni Sandro. Ang hanging dumadampi sa kanyang balat ay amoy mamahaling linaw at eucalyptus. Dahan-dahan niyang aminulat ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang kisameng gawa sa madilim na kahoy at mga crystal chandelier. Sariwa pa sa kanyang isipan bawat detalye ng nilaang gabi. Ang init ni Dante, ang mga bulong nito, at ang katotohanang ibinigay niya na ang huling yaman na dapat ay para sa lalaking nagtaksil sa kanya. "Gising ka na pala, Piccola." Napabalik ko si Claire. Nakatayo si Dante sa tapat ng bintana. Nakasuot na ito ng puting polo na bakas ang unang dalawang boses, habang hawak ang isang tasa ng kape. Ang sikat ng araw sa likod nito ay tila ba nagbibigay sa kanya ng aura na isang anghel. Isang mapanganib na anghel. "Dante?" sambit ni Claire. Ang boses niya ay paus pa rin. "Don't look at me like that, Claire," anang lalaki habang lumalapit sa kama. "You made a choice, and I intend to make that choice worth it." Inilapag ni Dante ang kape sa nightstand at may iniabot na isang itim na envelope kay Claire. Inside that is death certificate of the old Claire. Everything you owned in that apartment with Sandro has been burned. Your clothes, your photos, even your old phone. Nanlaki ang mga mata ni Claire. "Ano? Bakit mo ginawa yun?" "Dahil ang reyna ko ay hindi magsusuot ng basahan." Malamig na tugon ni Dante. "At ang babaeng kasama ko hindi dapat tumingin sa mga alaala ng isang laking basura. If you want to destroy him, you must destroy first the version that you loved him." Pumasok ang tatlong babaeng nakauniforme. May tulak silang mga rack na mga damit na mula sa mga sikat na designer sa Paris at Milan. May mga kahonde ng alahas na ang gislap ay sapat na para mabulag ang sinuman. "Fix her," utos ni Dante sa mga babae bago siya lumabas ng silid. Sa loob ng sumunod na 5 oras, naging parang manika si Claire sa kamay ng mga stylist ni Dante. Ginupit ang kanyang mahabang buhok at binigyan ng mas matapang na kulay. Ang kanyang mga kuko ay nilagyan ng kulay na kasing pula ng dugo. Habang tinitingnan ni Claire ang kanyang sarili sa salamin, halos hindi niya na makilala ang sariling refleksyon na nandoroon. Wala nang maamong mukha na laging nakangiti kay Sandro. Ang nakikita niya na ngayon ay isang babae na may matatalim na mata at labing tila hindi na marunong magmakaawa. "Ito na ba ang kapalit ng kaluluwa ko?" tanong niya sa sarili. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mukha ni Sandro habang sinasabi nitong "wala na akong nararamdaman para sa iyo," mas lalong tumitigas ang kanyang loob. Kinagabihan, dinala ni Dante si Claire sa isang eksklusibong charity gala. Alam ni Dante na nandoon si Sandro at ang bago nitong asawa na si Monica para magpakitang gila sa alta sosyedad. Pagbaba ni Claire sa itim na Lamborghini, halos suminto ang mundo ng mga taong nasa labas ng ballroom. Suot niya ang isang emerald green silk dress na hapit sa kanyang katawan at may mataas na hiwa sa hita. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa na itinuro sa kanya ni Dante bago sila umalis. "Keep your head up, Claire," bulong ni Dante habang nakahawak sa kanyang bewang. "They are nothing but ants under your heels." Pagpasok nila sa ballroom, agad silang naging sentro ng atensyon. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya si Sandro. Hawak nito ang baso ng wine habang nakikipag-usap sa ilang negosyante. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nalaglag ang baso ni Sandro. Mababasag ang kristal sa sahig gaya ng pagkakabasag ng puso ni Claire noon. Hindi makapaniwala si Sandro sa nakikita.
Ang babaeng tinapon niya sa ulan kagabi ay kasama na ngayon ng pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Claire? Gulat na sambit ni Sandro. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni Claire. Tumingin lamang siya kay Dante at matamis ng umiti. Let's go, love. The air here feels cheap. Ang hangin sa loob ng ballroom ay biglang naging suffocating para kay Sandro. Di niya maalis ang paningin kay Claire. Ang babaeng iniwan niya sa ulan kagabi. Ang babaeng inakala niya ay iiyak na at magmamakaawa na habang buhay ay nakatayo ngayon sa tabi ni Dante Moretti. At hindi lang siya basta nakatayo, tila ba isa siyang diwata na pag-aari ng isang demonyo. Sandro, are you okay? Tanong ni Monica, ang kanyang bagong asawa. Hinawakan nito ang braso ni Sandro, ngunit sa unang pagkakataon nakaramdam si Sandro ng inis. I'm fine, Monica. It's just, I need some air. Pagdadahilan niya kahit ang totoo, gusto niyang sugurin si Dante at bawiin si Claire. Isang malaking pagkakamali, ang akala niyang wala nang halaga ang dalaga. Ngayong suot ni Claire ang emerald green gown at mga diamanteng kumikinang sa kanyang leeg. Napagtanto ni Sandro na itinapon niya isang hiyas para sa isang pirasong pilak. Habang abala si Dante sa pakikipag-usap sa isang kilalang general, naglakad si Claire patungo sa balcony para makalanghap ng sariwang hangin. Ang lamig ng gabi humahalik sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kamay na biglang humawak sa kanyang siko. Claire? Lumingon si Claire at nakita ang muka na dati pinapangarap niya gabi-gabi. Ngunit ngayon wala siyang naramdaman kung hindi pandidiri. Sandro, malamig niyang sagot. Bitawan mo ko, baka makita tayo ng asawa mo. Claire? Anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo? Claire, ang halimaw na yan. Alam mo ba kung sino si Dante Moretti? He is a killer, Claire. He's dangerous. Ang boses ni Sandro ay puno ng desperasyon at selos. Umiti si Claire ng matalim. Dangerous? Mas mapanganib pa ba siya sa lalaking nangako ng kasal pero nang iwan sa gitna ng ulan? At least si Dante binihisan ako. Ikaw, pinaghubad mo ko ng dangal bago mo ko tinalikuran. I was wrong, okay? Naguguluhan lang ako dahil sa pressure ng pamilya ko. Pero Claire, hindi mo kailangan gawin to. Hili ka na, aalis na tayo dito. Hinila ni Sandro ang kamay ni Claire. Pilit itong sinasama palayo. Ngunit, bago pa sila makahakbang, isang malamig na dulo ng barel ang dumampi sa sentido ni Sandro. Touch her again and you will leave this place in a body bag. Ang boses ni Dante parang galing sa ilalim ng lupa. Nakatayo siya sa likod ni Sandro, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Hindi man lang kumurap si Dante habang nakatutok ang kanyang pasadya na Glock sa ulo ng dating katipan ni Claire. Dante, it's not what you think. Pautal-utal na sabi ni Sandro. Namutla siya. Ang tapang na pinapakita kay Claire kanina ay biglang naglaho. I don't care what you think, little man, anang Dante. She is mine. Every inch of her, every breath she takes belongs to me now. You threw her away, remember? You said she was worthless. Lumingon si Dante kay Claire. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot ng kaunti, ngunit naroon pa rin ang pagiging possessive. Did it hurt you, Cara? Tumingin si Claire kay Sandro. Sa lalaking dati niyang sinasamba na ngayon nanginginig sa takot sa harap ni Dante. Doon niya naramdaman ang tunay na kapangyarihan. Hindi, Dante. Sagot ni Claire habang humahawak sa braso ni Dante. Wala siyang kayang gawin sa akin, hindi ko kayang tiisin. Tara na, ayokong masirang gabi natin dahil sa basura. Binaba ni Dante ang baril, ngunit bago sila tumalikod, bumulang siya kay Sandro na sapat na para marinig nito. Watch your back, Sandro, because I'm not just taking Claire. I'm taking everything you ever worked for. Sisiguraduhin kong wala nang matitira, kundi pagsisisi sa loob ng sasakyan pa uwi. Tahimik si Claire. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad. Ramdam niya ang titig ni Dante sa kanya. Do you still love him? Tanong ni Dante. Walang emosyon ang kanyang boses. Ngunit alam ni Claire na ang maling sagot ay maaaring magmula ng gulo. Love is a luxury I can no longer afford, Dante. Sagot ni Claire. Ang nararamdaman ko lang ngayon ay ang kagustuhan na makita siyang nawala ng lahat, gaya ng ginawa niya sa akin. Hinila ni Dante si Claire papalapit sa kanya, pilit na pinaharap sa kanya. Good.
Because I don't share, Claire. I consumed your first last night. I will consume your last too. Hinalikan ni Dante si Claire ng marahas, isang halik na magmamarka ng teritoryo. At sa pagkakataong ito, hindi na lumaban pa si Claire. Tinanggap niya ang dilim dahil alam niyang ito lamang ang magbibigay sa kanya ng liwanag ng paghihiganti. Malamig ang sahig ng basement sa mansyon ni Dante. Malayo to sa kalangyaan ng penthouse. Dito amoy pulbura at langis ng baril ng hangin. Nakatayo si Claire sa harap ng isang paper target, hawak ang isang Sig Sauer P320. Nabigat to sa kanyang maliit na kamay at bawat putok ay pagpapaningas ng kanyang balad. Huwag mong pigilan ng recoil, Claire. Let that flow through your arm, but keep your stance firm. Bulong ni Dante sa kanyang likuran. Naramdaman ni Claire ang dibdib ni Dante na dumidikit sa kanyang likod. Ang malalaking kamay nito ay pumatong sa kanyang mga kamay. Inaayos ang kanyang pagkakahawak sa gatilyo. Ang init ng hininga ni Dante sa kanyang likod ay nagkakagulo ng kanyang konsentrasyon. Bang! Bang! Tumama ang bala sa labas ng red circle. Napamura si Claire sa inis. Galit ka ba? Tanong ni Dante, habang dahan-dahang kinukuhang baril mula sa kanya. Galit ako sa sarili ko. Bakit di ko makuha? Tanong ni Claire, ang kanyang mga mata ay nagniningas. Huwag kang magalit sa baril. Magalit ka sa lalaking nagpaiyak sa'yo. Isipin mo na ang target na yan ay ang puso ni Sandro. Isipin mo na ang bawat bala, bawat luhang inubos mo para sa kanya. Udyok ni Dante. Ang boses ay parang tukso ng demonyo. Muli, tinaas ni Claire ang baril. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mukha ni Sandro nang sinabi nitong, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Sa isang iglap, kinalabit niya ang gatilyo ng 3 beses. Bang! 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 Lahat ng bala tumama sa gitna, sa pool. Habang abala si Claire sa kanyang pagsasanay, hindi niya alam na unti-unting nagkakandaletsa-letse ang buhay ni Sandro. Sa loob lamang ng isang gabi, 3 malalaking kliyente ng kumpanya ng pamilya ni Sandro ang nag-back out. Ang dahilan, isang tawag lang mula kay Dante Moretti. Sa isang madilim na opisina, sa kabilang panig ng lungsod, halos magmakaawa si Sandro sa telepono. Sir, we have a contract. Hindi niyo po pwedeng bawiin ang investment niyo ng ganito na lamang? Sigaw ni Sandro. Pasensya na, Mr. Sandoval, but we value our lives more than our business with you. Huwag mo kaming sisihin. Sisihin mo ang sarili mo kung bakit mo kinalaban ang taong dapat hindi mo kinalaban? Sagot ng kausap bago ito nagbaba ng linya. Napasabunot si Sandro sa kanyang buhok. Hindi niya kalaing ganito kabilis gumalaw si Dante. At ang mas masakit, alam niyang ginagawa ito ni Dante para kay Claire. Pumasok si Monica sa opisina, umiiyak. Sarado. Ang bangko. Kinuha nilang freeze order sa mga account natin. What is happening? Tinignan ni Sandro ang kanyang asawa. Ang babae na akala niya ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan ay wala ring nagawa sa harap ng bangis na isang Moretti. Kinagabihan, dinala ni Dante si Claire sa isang marangyang restaurant kung saan alam niyang naghahapunan din sina Sandro at Monica. Ang huling luxury meal na makakayanan ng mga ito bago ito tuluyan mabangkarote. Ngayon, mas matapang na si Claire. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng otoridad. Nang dumaan sila sa tapat ng mesa ni Sandro, hindi man lamang lumingon si Claire. Siya ang nagmistulang estranghero. Claire, sandali! Tumayo si Sandro, hinarang sila. Mukha na itong hapo, gusot ang barong at bakas ang puyat sa mga mata. You're destroying my family, Claire. Stop, Dante. Sabihin mo sa kanila, itigil na nila to. Pagsusumamo ni Sandro, huminto si Claire. Tinignan niya si Sandro mula ulo hanggang paa. Tila ba ito isang insektong nakakadiri? Bakit ko gagawin yon, Sandro? Hindi ba't sabi mo, kahit lumupagi ako sa harapan mo, walang halaga sa'yo. Ngayon, ikaw ang nakalupagi sa harap ko at totoo nga, wala ka nang ang halaga. Inawakan ni Dante ang balikat ni Claire, isang babala kay Sandro. Let's go, Mia Regina. We don't talk to beggars. Habang naglalakad palayo, narinig ni Claire ang sigaw ni Monica at ang hikbi ni Sandro. Ngunit sa halip na maawa, nakaramdam siya ng kakaibang ligaya. Ang virginity na isinuko niya kay Dante ay tila naging kabayaran para sa bawat butil ng kapangyarihan na tinatamasan niya ngayon.
Ang bawat sulok ng mansyon ni Dante ay tila may tinatagong bulong. Habang tumatagal si Claire sa piling ng mafia boss, unti-unti niyang napapagtanto na ang lahat ng luho at proteksyong binibigay nito ay tila masyadong perpekto. Isang gabi, habang nasa isang mahalagang business meeting, si Dante sa kabilang panig ng lungsod, naiwan si Claire na nag-iisa. Ang kuryosidad ay parang isang laso na dahan-dahan gumagapang sa kanyang isipan. Bakit siya? Sa libo-libong babae, bakit ang isang simpleng Claire na kababata ng isang hamak na Sandoval ang pinili ni Dante Moretti? Sa dulo ng mahabang hallway sa ikalawang palapag, may isang pinto na laging nakakandado. Sabi ng mga katulong, yon ang sanctuary ni Don Dante. Ngunit dahil sa kapangyarihang ibinigay ni Dante kay Claire, hawak niya na ang master key ng mansyon. Pinihit ni Claire ang doorknob. Bawat pag-ikot nito ay tila tibok ng kanyang puso. Pagpasok niya, hindi baril o pera ang bumungad sa kanya. Ang buong silid, puno ng mga litrato niya. Mula nung high school siya, nung magtrabaho siya sa isang maliit na cafe. Nung naglalakad siya sa ulan kasama si Sandro, lahat ay naroon. Nakadikit sa pader, naka-frame sa mesa. May mga notebook din na naglalaman ng bawat detalye ng buhay niya. Ang paborito niyang kape, ang petsa ng kamatayan ng kanyang mga magulang, at ang bawat pagkakataon na pinaiyak niya si Sandro. Hindi lang to obsession, bulong ni Claire. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng isang candid photo niya mula 5 taon na ang nakakaraan. Dante, sino ka ba talaga? I was waiting for you to find this room. Piccola. Mabilis na lumingon si Claire. Nakatayo si Dante sa pintuan. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pagod at katotohanan. Bakit, Dante? Bakit mo ako minamanmanan ng ganito katagal? Tanong ni Claire. Minahal mo ba ako? O isa lang akong project para sa'yo? Lumapit si Dante. Kinuha isang lumang litrato mula sa pader. Litrato ng isang batang lalaki at isang batang babae sa isang ampunan. Ang batang babae si Claire, ngunit ang batang lalaki hindi niya matandaan. 10 years ago, bago ko naging Don, bago ko naging Moretti, I was just a boy with nothing. Isang gabi sa eskinita kung saan ka iniwan ni Sandro, doon din ako iniwan ng mundo. At ikaw, ang batang babaeng nagbigay sa akin ng huling piraso ng tinapay mo at sinabing magiging okay din ang lahat? Nalaglag ang puso ni Claire, isang alaala mula sa kanyang kabataan ang biglang nagbalik. Isang madungis na batang lalaki na tinulungan niya bago siya ampunin ng mga Sandoval. I promised myself that night, Claire, na kapag naging makapangyarihan ako, hahanapin kita at kukunin kita mula sa lalaking hindi marunong magpahalaga sa ginto. Ngunit hindi lang yon ang revelasyon ni Dante Sandro. Didn't just choose to marry Monica because of power, Claire. I made sure his family's debt reached a point where he had no choice but to sell himself to the senator's daughter. I pushed him to leave you because I wanted you to have nowhere else to go but me. Napaatras si Claire. Ang galit at pagkalito ay naghalo sa kanyang dibdib. So, pinaglaruan mo kaming dalawa? Sinira mo relasyon namin para makuha mo ko? I saved you, Claire, sigaw ni Dante. Sa unang pagkakataon na wala ang kanyang voice. He was going to hurt you eventually. I just accelerated the process so I could be the one to catch you. Lumapit si Dante at tinawakan na mahigpit ang mga balikat ni Claire. Now tell me, do you hate me for giving you the power to crush the man who broke your heart? Or do you hate me because I'm the only one who truly knows who you are? Sa sandaling yon na pagtanto ni Claire ang isang katotohanan. Si Sandro ay isang pagkakamali, ngunit si Dante isang masidhing kasalanan. At sa kabila ng lahat, hindi niya magawang lumayo. Ang katahimikan sa loob ng sanctuary ni Dante ay nakabibingi. Matapos ang revelasyon tungkol sa 10 taon na pagmamanman nito sa kanya, dapat sana natakot si Claire. Dapat sana nagtatakbo siya palayo sa lalaking to na tila isang Diyos na nagmamanipula ng tadhana niya. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mata ni Dante, ang mga matang laging gutom sa kanyang atensyon, isang kakaibang ideya ang nabuo sa isip ni Claire. Kung ginamit niyang buhay ko para makuha ko, gagamitin ko ang kapangyarihan niya para ubusin lahat ng nanakit sa akin. 10 taon, Dante? Mahinang tanong ni Claire. Lumapit siya sa lalaki, hindi para lumayo kundi para hawakan ang pisngi nito.
Ganun mo ba ako kagustong makuha? Na kailangan mo pang sirain ang kumpanya ni Sandro para lang mapunta ako sa'yo? Nagtaka si Dante sa reaksyon ni Claire. Inasahan niya ang sampal nito o sigaw, ngunit ang nakita niya ay ang malamig ng ngiti na isang babaeng tinanggap na ang kanyang dilim. I did what I had to do, Claire, sagot ni Dante. Ang boses ay tila isang pagsusumamo. He did not deserve you. He was a boy planning with a diamond he couldn't protect. At ikaw? Tanong ni Claire. Kaya mo ba akong protektahan? O baka naman bukas makalawa ako naman ang wasakin mo? Hinalika ni Dante ang palad ni Claire. I would burn the world just to keep you warm, Piccola. My life is yours. Shield. Kinabukasan, di na nag-aksaya pa ng panahon si Claire. Inutusan niya ang consigliere ni Dante na si Marco na ihanda ang lahat ng dokumento para sa Sandoval Holdings. Gusto kong bilhin ang bawat utang nila. Utos ni Claire habang nakaupo sa dambuhalang mesa ni Dante. Gusto ko, sa akin sila magmakaawa. Hindi sa bangko, hindi sa gobyerno, sa akin. Nang hapong yon, dumating si Sandro sa opisina ni Dante. Hindi na ito ang ambisyosong lalaki na nakilala ni Claire. Ang kanyang suit ay lukot, ang kanyang mga mata puro ng dugo dahil sa puyat at alak. Dante, please, let's talk. Sigaw ni Sandro sa lobby. Ngunit hindi si Dante ang bumaba sa kanya. Ang elevator ay bumukas at lumabas si Claire. Nakasuot na isang blood red power suit, hawak ang isang itim na folder. Ang bawat takbang niya sa lobby sa Moretti Towers ay nagbibigay ng mensahe. Siya ang may-ari ng lugar na to. Sandro, bati ni Claire. Wala rito si Dante pero ako ang nandito. Claire, salamat sa Diyos. Hingal na sabi ni Sandro. Tulungan mo ko. Ang kumpanya ni Papa babagsak na kami. Si Monica iniwan na ako. Kinuha niya lahat ng pera ko bago siya bumalik sa poder ng tatay niya. Please, Claire, I know you still love me. I know inside that cold heart, it's still you. Tumawa si Claire. Isang tawang walang kasing pait. Love you? Sandro, ang tanging nararamdaman ko para sa iyo ngayon ay ang saya na makita kang ganyan. Nilapag ni Claire ang folder sa harap ni Sandro. I bought your debt, Sandro. Technically, I own your house, your cars, and even the clothes you're wearing right now. You are my property. Napalahod si Sandro sa semento ng lobby. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Pinapanood ang pagbagsak na isang dating prinsipe ng negosyo. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Sandro habang tumutulo ang luha. Gagawin ko lahat, Claire. Babalikan kita, iiwan ko ang lahat para sa'yo. Too late, sagot ni Claire. Gusto kong maranasan mo ang naranasan ko nung gabing iniwan mo ko sa ulan. Gusto kong malaman mong pakiramdam ng walang matuluyan, walang makain at walang taong lilingon sa'yo. Bumukas ang pinto ng sasakyan ni Dante sa labas. Lumabas ang Don at tumalikod si Claire. Ang kanyang kamay ay pumatok sa balikat ng dalaga bilang tanda ng proteksyon at pag-aari. Tumingin si Claire kay Dante, pagkatapos ay muling tumingin kay Sandro. Get out, Sandro. You're polluting my air. Habang hinahatak ng mga security guard si Sandro palabas, naramdaman ni Claire ang braso ni Dante na yumayakap sa kanya mula sa likod. Satisfied? Bulong ni Dante. Hindi pa, sagot ni Claire. Gusto ko siyang makitang mawala sa mapa at gusto ko na ikaw ang gumawa noon para sa akin. Dito na napagtanto ni Dante na ang anghel na minahal niya sa loob ng 10 taon ay nag-iisang demonyo, na siya mismo ang lumilikha at wala siyang pakialam dahil hanggat siya ang nagmamay-ari sa demonyong yon, masaya siya. Ang tagumpay ay may mapait na lasa. Habang pinapanood ni Claire ang balita tungkol sa tuluyang pagkabangkarote ng Sandoval Holdings, hindi niya maramdaman ang inaasahang sapat na ligaya. Nakaupo siya sa balkonahe ng mansyon, suot ang isang itim na silk robe, habang ang lungsod ay kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa. You look troubled, Piccola, ani Dante. Lumitaw to sa likuran niya, ang amoy ng mamahaling bourbon. At tabako ay agad na bumalot sa pandaman ni Claire. Nakuha ko na ang gusto ko, Dante. Wala na si Sandro, wala na ang kumpanya nila, bakit parang may kulang pa rin? Tanong ni Claire nang di lumilingon. Niyakap siya ni Dante mula sa likod. Ang kanyang kamay mahigpit na pumulupot sa bewang ng dalaga. Dahil ang paghihigante ay parang apoy.
Kapag naubos ng panggatong ang matitira na lamang abo at lamig. But you have me. I am your fire now. Ngunit sa kabila ng mga salitang yon, ramdam ni Claire ang tensyon ng katawan ni Dante. May kung anong panganib na bumubulong sa paligid na hindi sinasabi ni Don sa kanya. Sa isang madilim na kuta sa labas ng syudad, isang lalaki na nagmamasid sa mga litrato ni Claire ang nakakalat sa lamesa. Siya si Viktor Volkov, ang pinuno ng Russian Syndicate at ang mortal na kaaway ng mga Moretti. So, ito ang bagong reyna ni Dante? Anong Viktor? Ang kanyang boses ay may bahid ng madilim na aliw. Ang daling mabasag. Isang inosenteng naging halimaw. Sa sulok ng silid, nakaupo ang isang lalaking duguan at puno ng pasa, si Sandro. Matapos siyang itaboy ni Claire at Dante, wala na rin siyang matuluyan hanggang sa mahanap siya ng mga tauhan ni Victor. Gusto mo bang makuha siyang muli, Sandoval? Tanong ni Victor habang tinutulak ang isang baso ng vodka sa harap ni Sandro. Gusto ko siyang makuha at gusto kong mamatay si Dante. Gumaralgal ang boses ni Sandro. Ang desperasyon na ginawa siyang asong ulol na handang kumagat dahil kahit sa kamay nagpapakain sa kanya. Tinutulungan kita, pero kailangan natin gamitin ang nakaraan niya laban sa kanya. Papaalala natin sa kanya kung sinong tunay na pumatay sa mga magulang niya. Nakangising sabi ni Victor. Kinabukasan habang wala si Dante. Dahil sa isang emergency meeting sa pier, nakatanggap si Claire na isang anonymous na package. Sa loob nito ay isang lumang kwintas, isang locket na pag-aari ng kanyang ina na akala niya'y nawala nung bata pa siya. Ang lalaking kayakap mo gabi-gabi ang dahilan kung bakit ka naging ulila. Tanungin mo siya tungkol sa operasyon sa San Jose 10 taon ang nakakaraan. Nanlamig ang buong katawan ni Claire. Ang operasyon sa San Jose ay ang gabing namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kalsada. Nang bumalik si Dante ng gabing yon, sinalubong siya ni Claire na hawak ang lakit. Ang kanyang mga mata puno ng katanungan at namumuong galit. Dante, ipaliwanag mo to, mariing sabi ni Claire. Sabi mo, 10 taon mo na akong binabantayan. Sabi mo, iniligtas mo ko. Nandun ka ba nung gabing namatay mga magulang ko? Tumitig si Dante sa lakit at sa unang pagkakataon, nakita ni Claire ang takot sa mga mata ng Don. Claire, hindi ganon kadali ang lahat. Sagutin mo ko, sigaw ni Claire. Mamamatay tao ka ba, Dante, o tagapagligtas? Bago pa makasagot si Dante, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gate ng mansyon. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga baril. Ang digmaan ay dumating ang kanilang pintuan, ang paligid na puno ng usok at amoy sunog na goma. Ang mansyon na dati simbolo ng kapangyarihan ni Dante ay naging isang battlefield. Bawat putok ng baril ay tila kumakalabit sa natitirang katinoan ni Claire. Hawak na rin niyang locket ng kanyang ina. Ang dulo nito ay bumuon sa kanyang palad hanggang sa dumugo. Claire, Doc! Sigaw ni Dante. Isang balang dumaan sa itaas ng ulo ni Claire, tumama sa mamahaling painting sa likuran niya. Mabilis siyang hinilan ni Dante sa likod ng isang makapal na haliging marmol. Ang Don hingal na hingal. Ang kanyang puting polo may bahid na ng dugo mula sa taplis sa kanyang balat. Dante, ang tanong ko, nandoon ka ba? Sigaw ni Claire sa gitna ng ingay. Tumingin si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata hindi na ang mata na isang mapagmahal na obsesyon. Ito ang mga mata na isang lalaki na handang mamatay. Yes, Claire, I was there, but not to kill them. I was there to stop the heat. Bago pa makapagpaliwanag si Dante, isang granada ang sumabog sa tapat ng entrance. Ang impact ay nagpatalsik sa kanilang dalawa. Nahilo si Claire. Ang paningin niya ay nagkaroon ng ringing sound. Nang imulat na ang mga mata, nakita niya si Dante na nakandusay. Tila nawala ng malay at may malaking piraso ng salamin na nabaon sa hita nito. Claire! Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa gitna ng usok. Inakala niya ay guni-guni lamang ito, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Sandro. Ngunit hindi na ito ang Sandro na kilala niya. Nakasuot siya ng tactical vest, may hawak na assault rifle at ang mukha niya ay puno ng galit na hinaluan ng baliw ng ngiti. Sandro, bulong ni Claire. I'm here to save you, Claire. I'm here to take you away from this monster, ani Sandro habang mabilis na lumalapit. Hinawakan niya ang braso ni Claire ng napakahigpit. Isang higpit na hindi pagmamahal kung hindi pag-angkin.
Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo dito? Nakikipagtulungan ka sa mga Russian? Sigaw ni Claire, sinusubukang kumawala. I did what I had to do. Si Dante ang pumatay sa mga magulang mo, Claire. Sinabi sa akin ni Victory, ginamit ka lang niya. Ginawa ka niyang laruan para mapunan ng konsensya niya. Bulyaw ni Sandro. Tumingin si Claire kay Dante na dahan-dahang gumagalaw. Sinusubukan na abutin ang kanyang baril kahit sugatan. No, hindi totoo yan. Totoo yan, halika na. Buong lakas na hinaltak ni Sandro si Claire patungo sa labas kung saan naghihintay ang isang itim na van. Dante! Sigaw ni Claire habang pilit siyang sinasakay ni Sandro sa sasakyan. Nakita ni Claire ang pagtatangka ni Danteng tumayo. Claire, tornadami, bumalik ka sa akin. Ngunit bago pa makahabol si Dante, isang bala mula sa isang sniper sa malayo ang tumama sa dibdib ni Don. Napasandal si Dante sa pader. Ang dugo ay mabilis na kumalat sa kanyang damit. Ang huling nakita ni Claire bago isara ni Sandro ang pinto ng van ay ang pagpikit ng mga mata ni Dante. Sa loob ng van, nanginginig si Claire. Pinatay niyo siya. Pinatay niyo siya. He deserved it, Claire. Malamig na sabi ni Sandro habang inahaplos ang buhok ni Claire. Ngayon magsisimula tayong muli. I will make you forget him. I will make you the girl you were before. Tumingin si Claire sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na tinuruan ni Dante ang humawak ng baril. Ang mga kamay na nakaramdam ng tunay na kapangyarihan. Napagtanto niya na hindi na siya babalik sa dati. At kung patay na si Dante, siya ang tatapos sa nasimulan nito. Ang safe house ni Viktor Volkov ay isang abandonadong kuta sa labas ng syudad. Napapalibutan ng makapal na kagubatan at mga armadong Ruso. Malayo ito sa karangyaan ng penthouse ni Dante. Dito ang hangin amoy amag, kalawang at dugo. Tinulak ni Sandro si Claire sa loob ng isang silid na may rehas sa bintana. Dito ka muna, Claire, para sa seguridad mo ito. Kapag natapos ang gulo sa pagitan ng mga Moretti at ni Victor, aalis tayo ng bansa. Magpapakalayo-layo tayo. Tinignan ni Claire si Sandro. Ang dating lalaking kinalupagian niya sa pagmamakaawa ay mukhang isang baliw na sumasamba sa maling Diyos. Seguridad ko, Sandro? O seguridad mo? Tanong ni Claire. Ang boses ay singlamig ng bakal. Nakipag-alyansa ka sa mga pumatay, sa mga tauhan ni Dante. Nakipag-alyansa ka sa mga taong sumira sa buhay na kumukupkup sa akin. Tingin mo ba mapapatawad kita? Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Sandro. Hinawakan ang magkabilang balikat ni Claire at tinanig ito. Iniligtas kita. Ginamit ka lang ni Dante. He was the one who ordered the hit on your parents 10 years ago para maging ulila ka at mapunta sa kanya. Victor has the documents to prove it. Hindi ko marap si Claire. Kung totoo man yon, Sandro, bakit pakiramdam ko mas ligtas ako sa piling ng pumatay sa mga magulang ko kaysa sa piling ng lalaking nagtaksil sa akin sa harap ng altar? Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Claire. Napalingon ang kanyang mukha at dahan-dahang gumuhit ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng demonyong yun sa harap ko. Hingal na sabi ni Sandro bago lumabas at nilak ang pinto. Hindi alam ni Sandro na sa kabilang silid pinapanood sila ni Viktor Volkov sa pamamagitan ng isang CCTV camera. Nakangisi ang Ruso habang humihit-hit ng mamahaling sigarilyo. Tanga talagang Sandoval na yan. Ani Victor sa kanyang kanang kamay. Akala niya ibibigay ko sa kanyang babae? Claire is the only key to Dante's offshore accounts. Moretti is not dead. I know that bastard. He is too angry to die. Gagamitin natin si Claire para palabasin siya at ubusin ang huling galamay ng mga Moretti. At si Sandoval. Boss? Tanong ng tauhan. Kapag nakuha na natin ang kailangan natin kay Claire, ipakain niyo si Sandro sa mga aso. He is a traitor to his own kind. He will be a traitor to us eventually. Sa loob ng madilim na silid, hindi umiiyak si Claire. Sa halip, dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama at tinubad ang kanyang sapatos. Sa loob ng swelas nito, isang sekretong tinuro ni Dante ay may nakatagong maliit na lockpick at isang manipis na patalim. You taught me well, Dante, bulong ni Claire sa dilim. Naalala niya ang sinabi ni Dante nung unang gabi nila. Never let them see your next move, even when you're bleeding. Make them think it's part of the plan. Sinimula ni Claire na kalikutin ang lock ng pinto.
Ang bawat tunog ng bakal ay tila musika sa kanyang pagdinig. Hindi na siya ang Claire na iiyak sa ulan. Siya na ang babae na kayang pumatay para sa kanyang kalayaan. Habang nagtatrabaho, narinig niya ang ingay ng mga sasakyan sa labas ng isang pamilyar na tunog ng makina. Isang tunog na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi siya pababayaan ng lalaking nahuhumaling sa kanya. Buhay man o patay ang kaluluwa nito. Susundan siya ni Dante Moretti hanggang sa dulo ng impyerno. Ngunit sa pagkakataong to, hindi niya hihintayin na iligtas siya. Siya ang magbubukas ng pinto para sa sarili niyang tagapagligtas o para sa kanyang kamatayan. Ang bawat segundo sa loob ng safe house ni Victor ay parang isang habang buhay na paghihintay. Gamit ang maliit na patalim na itanago niya sa kanyang sapatos, nagawa ni Claire na makalabas ng kanyang silid. Ngunit ang hallway hindi payapa. Ang tunog ng mga putok ng baril mula sa labas mas lalong lumalakas. Hinaluan ng mga sigaw sa wikang Ruso. "Dante!" bulong ni Claire. Alam niyang narito na siya. Ang demonyong di marunong mamatay hanggat hindi nakukuha ang kanyang reyna. Sa dulo ng hallway, nakita ni Claire si Sandro. Hawak nito ang kanyang assault rifle. Nanginginig ang mga kamay at ang mga mata ay puno ng paranoia. Nang makita niya si Claire na nakalaya, tinutok niya ang baril sa dalaga. "Bumalik ka sa loob, Claire." Pinapatay nila ang mga tao ni Victor. "Darating na si Dante at papatay niya tayong dalawa," sigaw ni Sandro. Ang kanyang katinoan tuluyan ng gumuho. "Hindi kanya papatayin, Sandro," malamig na sagot ni Claire habang dahan-dahang lumalapit. "Ako ang papatay sa'yo kung di ka tatabi sa daanan ko." "Mahal kita, Claire. Bakit hindi mo makita yon? Lahat ng ito ay para sa atin." Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Sandro. Ang pag-ibig ay hindi nagtataksil sa harap ng altar. Ang ginagawa mo ay hindi pag-ibig. Ito ay pag-iimbot sa isang bagay na matagal mo nang itinapon. Bago pa makakalabit ni Sandro ang gatilyo, isang malakas na sabog ang nagpabagsak sa pader sa likuran nila. Sa gitna naman ng usok at apoy, lumitaw ang isang figura na tila galing sa impyerno, si Dante Moretti. Ang kanyang dibdib ay balot ng benda na basang-basa ng sariwang dugo. Ang kanyang mukha ay may mga sugat mula sa pagsabog, ngunit ang kanyang ang mga matang iyon ay nakatitig lamang kay Claire. Hawak niya ang isang desert eagle. Ang dulo'y umuusok pa. "Bitawan mo ang baril mo, Sandoval?" Anang baritono ni Dante. Kahit sugatan ng otoridad sa kanyang boses, hindi nabawasan. "O sisiguraduhin kong ang huling makikita mo bago ka mamatay ay ang pag-aari ko sa babaeng sinayang mo." "Dante!" sigaw ni Claire. Akbang tatakbo patungo sa kanya, ngunit mabilis siyang hinila ni Sandro at ginawang human shield. Tinatama ni Sandro ang duro ng baril sa sentido ni Claire. Isang hakbang pa, Moretti, at sasabog ang utak niya. "Hindi mo siya makukuha? Kung hindi rin siya magiging akin, walang po pwedeng magmay-ari sa kanya," hiyaw ni Sandro. Ngumiti si Dante, isang madilim at nakakahintakot ng ngiti. "You think you can threaten me with her life? I taught that girl how to kill, Sandro. I didn't just give her diamonds, I gave her teeth." Sa isang iglap, naramdaman ni Sandro ang isang matalim na hapdi sa kanyang tagiliran. Si Claire, gamit ang patalim na hawak niya kanina pa. Tinoon niya ang lahat ng kanyang galit at tinanim ang bakal sa tadyang ni Sandro. Napabitaw si Sandro sa baril dahil sa hapdi. Hindi nag-aksaya ng panahon si Dante. Bang! Tumama ang bala ni Dante sa kanang balikat ni Sandro, dahilan para tumalsik ito sa sahig. Mabilis tumakbo si Claire patungo kay Dante. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng Don. Isang yakap na amoy dugo at pulbura. Ngunit para kay Claire yon ang amoy ng kaligtasan. "You're late," bulong ni Claire sa dibdib ni Dante. "I had to clean up the trash outside first, Piccola," sagot ni Dante bago siya hinalikan ng mabilis sa noo. What a touching reunion! Isang malakas na palakpak ang narinig nila mula sa itaas ng hagdan. Si Victor Volkov, hawak ang isang remote detonator. "Victor!" bulyaw ni Dante. Tinutok ang baril sa Ruso. "You win this round, Moretti."
Pero ang safe house na ito puno ng C4. Sa loob ng 3 minuto magiging abo ng lahat dito, kasamang Reyna mo at ang traidor na Sandoval na yan. Nakangising sabi ni Victor bago tumalon sa isang bintana patungo sa naghihintay na helicopter. Tumingin si Dante sa timer na nakadikit sa pader. 2:45, 2:44. Tumingin siya kay Claire, pagkatapos ay kay Sandro na nag-aagaw buhay sa sahig. We have to go, now! Paano si Sandro? Tanong ni Claire. Tumitig si Dante kay Claire at tila binabasang iniisip nito. Do you want to save him? After everything he did? Tumingin si Claire kay Sandro. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon, ngunit wala na siyang nararamdamang kahit ano. Ni galit wala na. Hayaan mo siyang mabulok dito. Let him die with the ruins of his choices. Ang amoy ng alat ng dagat at huni ng mga ibon ang gumising kay Claire. Wala nang amoy ng pulbura, wala nang malamig na semento ng safe house si Victor. Nakahiga siya sa isang malambot na kama sa loob ng isang beach villa sa isang tago at pribadong isla sa Palawan. Ang tanging lugar na hindi alam ng kahit sinong kaaway ni Dante. Dahan-dahan bumangon si Claire at lumabas sa veranda. Doon nakita niya si Dante. Nakaupo sa isang silyang kahoy. Hubad ang pamasas at balot ng buting benda ang kanyang dibdib at hita. Nakatingin ang Don sa papalubog na araw, hawak ang isang baso ng tubig. Gising ka na, Kara, bati ni Dante nang hindi lumingon. Alam niya ang bawat detalye at yabag ni Claire. Kabisado niya ang presensya ng babaeng bubuhay sa kanya. Lumapit si Claire at naupo sa tabi nito. Sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga ng 3 linggo. Muntik ka nang mamatay, Dante. Mamatay? Natawa ng bahagya si Dante. Ngunit, agad ding nangiwedel sa sakit ng kanyang sugat. The devil doesn't want me yet, Claire. Not while you're still here on earth. I cannot leave you alone with vultures like Sandro and Victor. Tumahimik si Claire. Kinuha ang locket mula sa kanyang bulsa. Ang locket na naging sanhi ng lahat ng pagdududa niya noong nakarang gabi. Dante, nung nasa safe house tayo, sabi mo nandun ka para itigil ang mga hit sa magulang ko. Pero bakit ka nandun? Sino nag-utos sa iyong patayin sila? Huminga ng malalim si Dante. Binaba ang kanyang baso, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Claire. Ngayon wala nang takot o pag-aalilangan sa kanyang muka. Ang tatay ni Sandro, Claire, si Enrique Sandoval. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Ano? Hindi, bakit? Magkaibigan ang pamilya namin at ang mga Sandoval. Kaibigan sa harap ng tao, pero magkaribal sa negosyo? Paliwanag ni Dante. Ang tatay mo ay may hawak na ebidensya tungkol sa illegal transaksyon ni Enrique sa mga Russian, ang mga ninuno ni Victor. Inutusan ni Enrique ang mga Moretti. Ang tatay ko noon itumba ang pamilya mo. I was 17 then. Nalaman kong plano at sinubukan kong pigilan pero huli na ako. Nakarating ako sa eksena na nag-aapoy na ang sasakyan ninyo. Tumulong luha ni Claire. Ang katotohanan mas masakit pa sa hinala niya. Ang pamilyang kumupkup sa kanya, ang pamilyang inakala niyang nagligtas sa kanya ang siya palang pumatay sa mga tunay niyang magulang. So, kinuha ko ng mga Sandoval para takpan ang kasalanan nila? Tanong ni Claire sa gitna ng hikbi. Yes, para magmukha silang mga bayani sa mata ng publiko, habang dahan-dahan nilang kinukuha mga ari-arian ng mga magulang mo, ani Dante. I promised that night na babantayan kita at sisiguraduhin kong pagbabayaran ng mga Sandoval ang bawat luhang pumatak sa'yo. Niyakap ni Claire ang kanyang sarili. Ang lahat ng galit niya kay Sandro tila nadagdagan ng higit na bigat. Di lang pala siya tinapon ni Sandro, siya ay biktima ng isang pamilya ng mamamatay tao. Bakit di mo sinabi sa akin nung una pa lang? Tanong ni Claire. Because I wanted you to choose me for who I am, not because I was the one who told you a painful truth. Sagot ni Dante. Lumapit siya kay Claire, hinawakan ang mukha nito. But now you know, you are no longer the girl Sandro threw away. You are the woman who will finish what the Sandoval started. Tumayo si Claire at pinahid ang kanyang mga luha, tumingin sa dagat. Ang maamong mukha ay tuluyan ng naging singtigas ng diamante. Dante, kapag magaling ka na, gusto kong bumalik sa Maynila. Mariing sabi ni Claire. Para saan? Para tapusin ang huling Sandoval na natitira, si Enrique, at gusto kong panoorin ni Sandro ang pagbagsak ng ama niya bago siya tuluyang mawala sa mundong ito. Ngumiti si Dante. Isang ngiti na puno ng pagmamalaki.
That's my queen. Whatever you want, Piccola. My army is yours. Ang mansyon ng mga Sandoval na dati simbolo ng respeto at yaman ay tila isang kabaong na gawa sa semento. Madilim ang paligid, tanging mga ilaw ng mga sasakyan ni Dante ang nagbibigay ng liwanag sa malamig na hardin. Walang ingay ng baril ang mga tauhan ni Dante, parang mga aninong mabilis na kinitil ang mga security guards ni Enrique. Sa loob ng study room nakaupo si Enrique Sandoval. Sa harap niya ay isang baso ng whiskey at isang luma at kalawanging baril. Alam niyang tapos na ang laro. Nabigo si Victor at ang kanyang anak na si Sandro ay nawawala o marahil ay patay na. Bubukas ang pinto. Hindi si Dante ang unang pumasok, si Claire. Nakasuot siya ng isang itim na trench coat. Ang kanyang buhok maayos na nakatali at ang kanyang mga matay walang bakas ng awa. Kasunod niya si Dante na kahit may benda pa sa ilalim ng kanyang suit ay naglalakad ng may otoridad ng isang hari. Claire, bulong ni Enrique. Ang kanyang boses ay nanginginig. Anak, makinig ka. Huwag mo kong tawaging anak, putol ni Claire. Lumapit siya sa mesa at tinapon ang locket ng kanyang ina. Alam ko ng lahat, Enrique. Alam ko na kung sinong pumatay sa mga magulang ko. Alam ko na kung bakit niya ako kinupkop. Natawa na mapait si Enrique. Pinanganak kang matalino, Claire. Gaya ng tatay mo, masyado siyang matalino para sa sarili niyang kapakanan. He was going to send me to jail. I had to protect my family. I had to protect Sandro. Sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kaibigan mo, singhal ni Claire. At si Sandro, alam ba niya? O ginawa mo rin siyang biktima ng sarili mong kasakiman? Sandro knows, or at least he suspects. Pag-amin ni Enrique. Kaya nga't takot na takot siyang mawala ka. He thought by marrying you he could pay the debt for your family, but he is a coward, just like his mother. Sa labas ng pinto, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Si Sandro, sugatan, madungis at tila wala na sa sariling katinoan. Basta matapos makatakas sa pagsabog sa safe house. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pag-amin ng kanyang ama. Papa, bulong ni Sandro. Lumingon si Enrique at sa isang iglap ng desperasyon, tiras niya ang kanyang baril. Hindi kay Dante kundi kay Claire. If I go down, you go down with me, Claire? Bang! Ngunit hindi si Enrique ang nakakalabit ng gatilyo. Mabilis ang kamay ni Dante. Tumama ang bala nito sa braso ni Enrique dahilan para mabitawan ito ang baril. Lumapit si Claire kay Enrique na ngayon namimilipit sa sahig. Pinulot niya ang baril ng matanda at itinutok ito sa sentido nito. Claire, wag! Sigaw ni Sandro. Lumuhod siya sa harap ni Claire. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo. Hayaan mong batas ang humusga sa kanya. Tumingin si Claire kay Sandro. Ang batas? Ang batas na binayaran niya sa loob ng 10 taon? Ang batas na naging bulag habang namumuhay ako sa kasinungalingan sa loob ng pamamahay ninyo? Tumingin si Claire kay Dante. Ang Don nakatayo lang, naghihintay. The choice is yours, Piccola. I can make him disappear or you can watch him suffer in a cage for the rest of his life. Huminga ng malalim si Claire. Binaba niyang baril. Killing him is too easy, Dante. I want him to leave. I want him to live in a world where he has nothing. No name, no money, and no son. Lumingon si Claire kay Sandro. And you, Sandro, huling beses na kitang makikita. Simula ngayon, patay ka na sa akin. Huwag mo na kaming susubukan lumapit dahil sa susunod, hindi ko na ibababa ang baril. Habang inilalabas ng mga tauhan ni Dante sa Enrique, isang huling pagsabog ang narinig mula sa ibaba. Hindi pa pala tapos si Victor. Ang mga Russian ay naglungsad ng isang suicide attack mission. Dante, we have to go, sigaw ni Marco. Sa gitna ng kaguluhan, isang sniper mula sa malayo ang nag-target kay Dante. Nakita ito ni Claire. Dante, look out! Tinulak ni Claire si Dante sa sahig. Ngunit, isang bala ang tumama sa balikat ni Claire. Napasigaw siya sa sakit. Sa galit ni Dante, kinuha niya ang kanyang riflet matapos ang sniper na isang putok lang. Binuhat ni Dante si Claire. Ang kanyang mga matay puro ng takot na baka mawala ang babaeng pinakaiingatan niya. Stay with me, Claire? That's an order. I'm fine, Dante. Bulong ni Claire bago siya nawala ng malay sa bisig ng mafia boss. Ang huling putok ng baril ay tila isang tuldok sa isang madugong pangungusap.
Sa labas ng nasusunog na mansyon ng mga Sandoval, ang sirena ng mga pulis ay naririnig na sa malayo. Ngunit bago pa sila makarating, ang mga itim na sasakyan ni Dante Moretti ay lunan na ng huling tagumpay. Sa loob ng isang pribadong ospital na pag-aari ng mga Moretti, dahan-dahang ay minulat ni Claire ang kanyang mga mata. Ang puting kisame hindi na nakakatakot. Amoy antiseptic at amoy ng sandalwood ang paboritong pabango ni Dante. "You're awake, Mia Regina," bulong ni Dante. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang kamay ni Claire na tila ba ito ay gawa ng pinakamahal na kristal. Ang kanyang mga mata ay puno ng puyat, ngunit ang ngiti niya ay puno ng kaginhawaan. "Dante, si Enrique, si Sandro," tanong ni Claire at ang boses niya ay mahina pa. "Enrique is a high security person, stripe of everything. Ang ebidensya na binigay mo sa akin ay sapat na para mabulok siya doon habang buhay," paliwanag ni Dante. "And Sandro, he survived, but he is a ghost now. Claire, he left the country with nothing but his shame. He will never trouble you again." Lumabas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol sa The Fallen Princess na si Claire Sandoval ay humupan na. Ngayon, ang pangalang kinatatakutan at ginagalang sa buong bansa ay si Claire Moretti. Hindi na siya ang babaeng itinapon sa ulan. Siya na ang reynang nagpapatakbo sa likod ng pinakamalayong imperyo sa underworld. Nakatayo si Claire sa harap ng dambuhalang salamin sa kanilang bagong mansyon sa Italia. Suot niya ang isang midnight blue na gown na hapit sa kanyang katawan. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata matalim, puro ng kumpiyansa at may bahid ng dilim na siya lang at si Dante ang nakakaalam. Pumasok si Dante sa silid. Nakasuot ng kanyang tuxedo. Niyakap niya si Claire mula sa likod at tinalikan ng peklat sa kanyang balikat. Ang peklat mula sa bala na sumalo sa kanya noong gabing iyon. "Are you ready for the gala, Claire?" Ang lahat ng pamilya sa Europa ay naghihintay na makilala ang babaeng nagpabagsak sa mga Sandoval, ani Dante. "Ready is an understatement, Dante," sagot ni Claire. "I was born for this. Hindi ba't sabi mo, ikaw ang nagbigay sa akin ng ngipin? Ngayon handa na akong kumagat." Sa kabilang panig ng mundo, sa isang maliit at maraming bar sa labas ng Mexico, isang lalaki ang nakaupo sa sulok. Si Sandro. Hawak niya ang isang dyaryo kung saan makikita ang larawan ni Dante at Claire sa isang marangyang event. "Claire," bulong ni Sandro. Ang kanyang mga mata puno ng luha. "Patawarin mo ako." Ngunit huli na ang lahat. Ang babaeng minahal niya ay matagal nang namatay sa ulan noong gabing tinalikuran niya ito. Ang babaeng nasa dyaryo ay isang reyna na hindi niya na maaabot kahit sa kanyang mga panaginip. Tinapon niya ang dyaryo sa basurahan at lumabas sa dilim, mag-isa at walang patutunguhan. Bumalik ang eksena sa Italia habang pababa sina Dante at Claire sa malawak na hagdanan ng kanilang palasyo. Ang lahat ng tao ay yumukod. Ang mga mafia boss mula sa iba't ibang bansa ay nagbibigay pugay. Huminto si Dante sa gitna ng ballroom, tinaas ang kanyang baso ng champagne at tumingin sa kanyang asawa. "To the woman who survived the storm," anunsyo ni Dante. "And to the woman who became the storm herself, to Claire Moretti. To the man who saw my worth when I was nothing," tugon ni Claire. Tinaas din ang kanyang baso. "And to the obsession that set me free." Sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier ay naghalikan ng dalawa. Isang halik na hindi lang puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangako. Isang pangako na walang sino man na makakasira sa kanila. Ang inosenteng si Claire ay wala na, pero ang bagong Claire, siya ang batas, siya ang hustisya, at siya ang reyna ng demonyong nagmahal sa kanya na higit pa sa sarili nitong buhay. Ang tagsibol sa Tuscany, Italy ay tila isang painting na nabuhay. Ang malawak na ubasan ng mga Moretti ay kumikinang sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, ang bawat sulok ng mansyon ay binabantayan ng mga armadong lalaki na handang pumatay sa isang kumpas lamang ng kanilang amo. Sa gitna ng hardin, isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang seryosong nakatingin sa isang target na kahoy. Hawak niyang isang pasadyang pana. Ang kanyang maliit na kamay ay matatag at hindi nanginginig. "Concentrate, Alessio,"
Anang isang malambot ngunit seryosong boses. Nilingon ng batang kanyang ina, si Claire Moretti. Nakasuot siya ng isang puting summer dress. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng alon, ng hangin. Wala nang bakas ang sugatang babae na umiyak sa ulan ng Pilipinas. Ang kanyang aura ay puno ng dignidad at kapangyarihan. I am concentrating, Mama. Like Papa said, the target is not an object, it's an enemy. Sagot ni Alessio habang binibitawan ang pana. Eksakto sa gitna, isang malakas na palakpak ang narinig nila mula sa veranda. Bumaba si Dante suot ng isang itim na polo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki habang nakatingin sa kanyang mag-ina. That's my boy, ani Dante habang kinakarga ang anak. He has your eyes, Claire, but he definitely has my hunger for victory. Habang naglalaro si Alessio sa malayo, lumapit si Dante kay Claire, niyakap ito mula sa likod. Ang init ng katawan ni Dante ay nananatili na kanlungan ni Claire sa gitna ng mundong puno ng panganib. May balita mula sa Maynila, bulong ni Dante. Sa kanyang tenga. Tungkol kay Sandro. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Tanda na ang lalaking iyon ay isa na lamang alikabok sa kanyang memorya. He's gone. Claire found him in a shelter in Brazil. Alcohol poisoning. He died calling your name. Tugon ni Dante. And Enrique? He didn't last long in prison. The other inmates made sure he paid for his sins. Huminga ng malalim si Claire. Tumingala siya sa asul na langit. Ang huling hibla ng kanyang nakaraan, tuluyan nang naputol. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang natitira na lamang ay ang imperyong binuo nila ni Dante mula sa abo. Everything is in its place now, ani Claire, except for one thing. Nakangising sabi ni Dante habang inilalabas ang isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang singsing na may dambuhalang pulong diamante, ang blood of Moretti. Isang panibagong sumpa, Dante? Biro ni Claire habang hinahayaan ng asawa na isuot ang singsing sa kanyang daliri. Hindi sumpa, pikola, sagot ni Dante, bago siya hinalikan na puno ng pagnanasa. Isang pangako na kahit sa kabilang buhay, ikaw lamang ang reyna ko at ang sino mang magtatangkang bawiin ka sa akin ay makakadagpo ng impyerno bago pa sila makalapit. Sa huling sandali ng kwento, lumingon si Claire sa direksyon ng kanyang anak na ngayon ay nag-iensayo ng muli. Alam niya na ang mundong ginagalawan nila hindi kailanman magiging payapa. May mga bagong kaaway na lilitaw, may mga bagong bagyong darating ngunit hindi na siya natatakot. Dahil sa tabi ng mafia boss na nahuhumaling sa kanya, natutunan niya na hindi lang basta mabuhay, natutunan niyang mamuno. Ang babaeng itinapo noon ay siya ng may-ari ng mundo niya ngayon. Gabi sa penthouse ni Dante sa Maynila, ang ulan sa labas ay malakas. Tila ipinapaalala kay Claire ang gabing nabasag ang kanyang mundo. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang tanging naririnig ay ang marahang pag-ikot ng alak sa baso ni Dante at ang tibok ng puso ni Claire. Nakatayo si Claire sa harap ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng kalsada sa ibaba. Nararamdaman niya ang titig ni Dante sa kanyang likuran, isang titig na tila hinuhubaran ang kanyang kaluluwa. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan, Dante? Tanong ni Claire nang hindi lumilingon. Dahil kahit 5 taon ang nakakalipas, hindi ko pa rin lubos maisip na akin ka na talaga, sagot ni Dante. Tumayo siya at lumapit kay Claire. Akala ko noon, mananatili ka na lang isang pangarap na pinapanood ko mula sa malayo. Niyakap ni Dante si Claire mula sa likod. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang mula sa bewang ni Claire patungo sa kanyang balikat. Binaba ni Dante ang strap ng suot na silk nightgown ni Claire at hinalikan ang bahagi ng kanyang leeg. Napapikit si Claire. Ang bawat haplos si Dante ay tila isang kuryente na nagpapaalala sa kanya kung bakit niya isinuko ang lahat sa lalaking to. I gave you my virginity out of spite, Dante. Out of revenge, bulong ni Claire. I know, sagot ni Dante. Ang boses ay naging paos at puno ng pagnanasa. But you stayed out of love, and that is the greatest victory I've ever had. Mas matamis pa sa pagbagsak ni Sandro. Pinihit ni Dante si Claire nang paharap sa kanya. Binuhat niya ang dalaga at sinandig sa malamig na salamin ng bintana.
Ang init ng katawan ni Dante ay kabaliktaran ng lamig ng salamin sa likod ni Claire. You are mine, Claire. In this life and the next, every breath you take, it's for me. Deklara ni Dante bago niya sinakop ang mga labi ni Claire. Sa gabing yon, hindi lang katawan na nagsagupa. Ito ay ang pagsasama ng dalawang wasak na kaluluwa na nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Pinakita ni Dante kay Claire na ang obsession niya ay hindi lang basta pag-aari kundi isang uri ng pagsamba. Say my name, Piccola. Utos ni Dante habang kanilang mga katawan ay nagiging isa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dante, my dawn, my everything. Hikbi ni Claire habang nakakapit ng mahigpit sa malalapad na balikat ng asawa. Sa bawat galaw, bawat ungol, bawat halik, naramdaman ni Claire ang seguridad na kailanman ay hindi na ibibigay sa kanya ni Sandro. Si Dante ay isang bagyo, oo, ngunit siya ang tanging kanlungan na handang pumatay para sa kanya. Nang sumikat ang araw, magkayakap ang dalawa sa gitna ng malalambot na unan. Pinagmasdan ni Claire ang tulog na mukha ni Dante. Ang halimaw ng Maynila ay mukhang payapa sa kanyang piling. Hinalika ni Claire ang noo ni Dante. Alam niya na ang buhay nila ay laging nagiging madugo, laging may kaaway, laging may panganib. Ngunit habang hawak siya ni Dante, alam niya wala nang makakasakit pa sa kanya. I am no longer the girl he threw away. Bulong ni Claire sa hangin. I am the woman who owns the man who owns the world. Ang kwentong ito ni na Claire at Dante at Sandro ay hindi lamang isang typical na mafia romance. Sa likod ng mga baril, yaman at obsession, may mga malalalim na aral at mensahe tayong makukuha tungkol sa pagkatao, pag-ibig at pagbangon. Narito ang mahalagang aral at mensahe. Ang halaga sa sarili o self-worth. Ang pinakamahalagang aral sa kwento ay ang pagtingin mo sa sarili mo ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ang nagtapon o nag-iwan sa iyo. Noong una naniwala si Claire na wala siyang kwenta dahil iniwan siya ni Sandro. Huwag mong hahayaan ang isang rejection ang magtakda ng iyong kinabukasan. Ang pagkawala ng isang taong hindi marunong magpahalaga sa iyo, hindi kabawasan, kundi isang pagkakataon para mahanap ang taong tunay na makakakita ng iyong halaga. Pag-ibig versus obsession. Pinakita sa kwento ang manipis na linya sa pagitan ng pag-ibig at pag-aari. Si Sandro, ang kanyang pag-ibig ay mababaw at makasarili. Madali siyang bumitaw kapag may mas magandang oportunidad, kapangyarihan at pera. Ang kanyang pag-ibig ay madilim at obsessive, ngunit tapat. Handa siyang pumatay at mamatay para sa kaligtasan ni Claire. Ang tunay na pag-ibig ay marunong magprotekta at magpahalaga, habang ang huwad na pag-ibig ay naghahanap lamang ng pansariling pakinabang. Ang bunga ng pagtataksil o karma. Nakita natin ang unti-unting pagguho ng buhay ni Sandro at ng pamilya Sandoval. Lahat ng maling desisyon at pananakit sa kapwa ay may kaukulang kabayaran. Ang akala ni Sandro na shortcut sa tagumpay, ang pagpapakasal kay Monica, ang naging mitsa ng kanyang tuyuyang pagbagsak. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit laging salyado. Empowerment at pagbangon. Ang transisyon ni Claire mula sa isang mahinhin na biktima patungo sa isang matapang na reyna ay sumisimbolo sa resilience. May kakayahan tayo na baguhin ang ating tadhana. Hindi dahil nasasaktan tayo ay mananatili na tayong sugatan. Pwede nating gamitin ang sakit bilang panggatong o fuel para maging mas matatag na bersyon ng ating sarili. Ang katotohanan ay palaging lalabas. Ang sekreto ng mga Sandoval tungkol sa mga magulang ni Claire ay nagpapatunay na walang lihim na hindi nabubunyag. Ang pondasyong binuo sa kasinungalingan ay madaling gumuho. Ang hustisya ay maaaring magtagal, dumating, ngunit sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kahit pa ang kalayang yon ay may kasamang pait. Hindi ka basura dahil lang tinapon ka ng isang taong bulag sa iyong halaga. Minsan, kailangan mabasag ng iyong puso para makita ang tunay mong lakas at para magkaroon ng puwang isang tao na handang ituring kang reyna sa gitna ng digmaan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.